Magandang araw. Ngayon ay gagawa tayo ng simpleng design ng sewer gamit ang Civil 3D. Bali, ang gamit kong Civil 3D is sa 2024. Etong sewer na gagawin natin, meron na tayong bases. Kasi kung magdi-design ka sa Civil 3D, nagamit mo ang Civil 3D, dapat meron ka ng bases. Meron ka ng basihan kapag magdi-design ka. Alam mo na yung pipe diameter, alam mo na yung minimum, maximum manhole, saka yung sukat niya, yung height niya. Pero kung wala ka pang design at gusto mo na magsimula ng design, pwede kang gumamit ng ibang software. Pwede kang gumamit ng SewerGems, SewerCAD, WaterGems, WaterCAD, at saka StormCAD. Yun na mga isa sa mga software na pwede mong gamitin kapag ka magdi-design ka ng sewer. Ganun sa mga pressure pipeline. Kasi dun sa mga sewer na yon, sa mga design, sa mga software na yon, bali kinukompute mo yung total quantity, yung buong tubig na napapasok dun sa area na dinidesign mo, at saka madidesign mo ron kung anong diameter ng pipe ang mare-required mo para hindi siya mag-backflow, mag-overflow. Kasi kapag nag-directa ka dito sa Civil 3D, kasi kadalasan ganyan ang mga ginagawa ng mga ibang nagdi-design sa Civil 3D, meron na silang bases, meron silang basihan na galing na sa consultant o galing sa mga developer. Meron silang reference ng manhole, kung ano ang size at kung ano ang pipe diameter niya. Bali, yun lang yung unang idea. Ngayon, simulan na natin yung design ng simpleng pipeline, sewer pipeline. Kunwari meron tayo dito dito naglagay ako ng mga bilog. Yan yung mga target manhole na lalagyan ko papunta rito sa open channel. Yan, meron ka ng surface, meron tayong surface ng design, meron din tayong surface ng NGL. Yan. Bali, ang una, bago ka magsimula ng sewer, dapat dito sa design create, set pipe network catalog mo, isi-settings mo yan. Yan, settings mo ng setting mo sa metric. Pag okay na, punta ka sa settings, punta ka dito sa pipe network. Pwede ka maglagay ng ito yung tatlo na pwede mong lagay dyan, yung pipe network, pipe, saka structure. Ito yung sa sewer, ito naman yung sa pressure. Bali, sa pipe network, gagawa ka ng part list. Bali, gumawa na ako ng sewer line. Sewer line, yan yung una. Pipeline, mag-add ako ng pipeline. Nag-add ako ng 300, 400. Tapos, right click mo lang siya pagka gusto mo mag-add ng family. Yan, pwede kang mag-add dyan. Kunyari, PVC pipe, o kaya ductile, o kaya DPE, yan ganyan. Okay.
Tapos pagka i-add mo na siya, click mo naman siya rito sa right click mo naman siya, add naman yung part size. Yan. Nasa iyo kung anong size ang gusto mong gamitin. Kung gusto mong gumamit ng maraming size. Inner. Okay. Katapos mo ng sewer line pipe, yung structure naman. Structure ganun din, right click mo siya, then add family. Sa add family mo, makikita mo dyan yung kung anong klase ng manhole gagamitin mo. Then pagka kapili mo ng manhole, ganun ulit, click mo yung right click mo yung napili mo, tapos add ka ng part size naman, pipili ka yan. Then katapos nun, siyempre yung information, yung okay na, yan, apply mo na lang siya. Okay. Pagka nagawa mo na siya, nakagawa ka na ng part list, pupunta ka na ngayon sa pipe network. I-create ka ng pipe network tools. Pwede rin kung may alignment ka, pwede mo siya create pipe network from object. Gagawa ka ng alignment. Pero sa ngayon dito, ito muna gamit natin, pipe network creator tools. Anong network ang gagawin natin? Kunyari pipeline A. Then anong klase? Network sewer line. Sewer line ang layer, kung anong gusto mo layer. Then surface name, none. Surface name mo, pwede kang gumamit ng designer. Yung designer road, yun yung reference mo, surface name, designer road. Then yung alignment name mo, wala. Then yung structure level style mo, meron akong mga ginawa na sa sewer, no? Pag gusto mong gumawa, click mo lang to, pwede kang gumawa. Gawa ka dyan ng level, name, tapos yan. So, then okay na yan. Then pipeline level style, ganun din, meron akong ginawa. Kung gusto mong gumawa, pwede rin dito. Then okay. Ngayon, ito yung pipeline network, then surface, then alignment, wala, then pipeline. Lagay natin yung rectangular natin. Tapos gamit tayo ng pipe na 400. Pipeline and structure dapat. Then pababa ang slope. Pag okay na yan, click natin to, yung unang points. Okay. Pangalawang points natin dito. Pangatlo. Pang-apat. Okay lang yan, kahit nag-error siya. Kasi aayusin naman natin yan. Pang-lima. Pang-anim. Pang-pito.
Then, pangwalo. Nag-error, pabayaan natin kung nag-error siya. Kasi kaya siya nag-error dahil walang surface yung napindot natin na pinaglagyan natin ng manhole. Ibang surface yun. Hindi yung surface na road and escape. Okay lang. Clear lang natin yan. Okay. Then, escape natin to. Yan. Yan ay yung mga okay. Yan na yung ating pipeline. Ngayon, bali meron akong minimum maximum na height na requirement. Minimum ko is 1.5, maximum ko is 3.5. Bali magsisimula ako dito sa pipeline na to. Gusto ko siyang mabawasan maging 2 meter. 2 meter ang height. Ito ay base sa gusto ko dahil ako yung nag-design. Gusto ko yung, kaya nasa sa inyo kung paano nyo lalaruin yung height ng manhole. Siyempre based din dun sa requirements na ibinigay. Ito, pagka kinlik ko tong pipeline na to, pipe number 13, bali dito sa pipeline, iayusin ko lang siya. Bali ang kailangan ko is mula dito sa kailangan natin calculator. Kung ang finish level mo is 1.7 to 100.78 minus ako ng 2 meter, dapat meron akong 2098.78. Copy ko siya, click ko tong pipeline to 2019.78 B. Okay, nagamit lang ako ng 2%, then apply. Okay, 297209.878 at hindi na bago. Ito muna mga manhole. Lagyan natin ng
nakadrop ng 0.05. Lahat ng manhole. Nakadrop ng 0.5 para hindi dikit yung pipe dun sa bottom ng slab. Okay dito. Gawin natin itong 2,000. Invalid character. 2,000. 2,098.78. 2,098.78. Okay. -2. Yan. Then 2,000. Yan yung kanyang end 2,098. 2,098. 2,098.97.98. Sabihin natin 98. Magdadrop lang ako ng 0.5. 2,097.48. 2,097.48. Dito sa second pipeline 2,097.48. 2,097.48. Okay, then 2%. Ang susunod is 2096.764. Drop uli ako ng 550 cents. 96.264. Okay. Dito sa third two, then negative 2%. Negative 2. Okay. Then sunod na is 2095.625 minus mo ng 0.5. Mas maganda kasi iniisa-isa natin para mamaya kapag binagol na dun sa profile, madali na lang. Then negative 2. Lahat siya ginawa kong 2%.
Okay. Okay. Then, ano yung last na 2,000? 294.535 minus 0.5 bali 2,000 kasi merong comma kaya hindi ma-copy. Okay, click natin to, next na manhole, then 2, negative 2, 2%, 2, okay, apply, then yung last na pipe niya, $20.39.93.914 minus 0.05.5. Yan. Copy. Okay. Click natin to. Then, baguhin natin yung starting. 2. Gawin natin 2%. Then, 2. Apply. Yun. Ang last niya is N20 92.969 minus 0.5. Okay. Copy natin yan. Apply. Okay. Clear. Then, dito naman sa last na pipeline, gawin natin to 2,000 to, tapos ilagay natin yung elevation ng last elevation na ito. Lagyan muna natin ng 2%, saka natin na baguhin pagka pag profile na. Okay, then okay, bali yan. Height nito is 195. Tapos sunod is 2.35. Height naman nito is 2.8. 1.3. 1.3. Check natin kasi base yan dun sa design netong road. Baka dun sa may sa yard baka mas mataas yan. Then 2.63. Ito, 4.78. Masyado mataas. Ang target lang natin is 3.5. Then, 0.1. Itong elevation na itong 20.94. Itong manhole, pwede natin palitan yan ng structure. Okay. Palitan natin ng catch basin or head wall or catch basin. Palitan natin ng head wall. Hindi. Storm manhole, basic. Head wall interceptor.
end section. The end section. Okay. Ngayon, kapag meron ka ng pipe, naayos mo na yan, lagyan mo ng gawa ka na ng profile. Paano gumawa ng profile? Click mo tong first manhole, then click mo yung alignment, click mo yung last na line, automatic na ma-select lahat yan, then enter. Gawin natin pipeline, name niya is A, pipeline A, miscellaneous, propose, alignment niya, depende kung anong gusto mong layer ang gamitin, then alignment level, all level, meron tayo itong ENF pipeline alignment, then okay, bali parang road, ilalagay mo yung design road, NGL, add mo, then draw from the view, select alignment niya, alignment A, profile, then sewer profile view, then next, station range, pwede kang mag manual, pwede automatic, next, pwede mag manual, pwede mag automatic ang height, then next, yung profile niya, ito yung style nito design, syempre gawin nating design. Ito naman yung existing, then next, ito yung lahat ng mga malalagay sa profile, yung pipeline, tapos next, anong klaseng band, meron na tayong band, sewer band. Ito yung mga criteria, height ng finish manhole, invert, pipe data, length, height, at saka station. Then, pagkatapos yan, next, then create. Okay. Yun. Ito ngayon yung manhole niya. Ito yung design road, ito yung red, ito yung NGL. Pansin mo walang design dito kasi open to yard, kaya para magkaroon ng height yan, yung manhole, assume lang natin na magko-connect to. Kaya itong manhole na to, yun ang magiging height niyan. Assuming kung magbo-backfill siya rito. Okay? Kaya masyado pa siyang mataas. Di ba? Tapos yung okay, para makuha naman itong label neto, click mo yung isa, punta ka sa entire network, mali, punta ka rito sa isang manhole, click mo yung add, entire network profile. Okay,
Yan na yung profile niya. Okay. Iba yung lumabas na structure. Palitan natin. Edit. Gamit tayo na SeaWorld level 5. Then okay. Click natin ito lahat. Palitan natin ang level. Itong UNF set. Okay. Automatic ko ano yung level dito. Yun din yung level dito. Kaya dito na ako concentrate sa profile. Bali yan. Sa profile, ito yung nandito yung natural. Dapat nandito yung open channel ko. Okay. Kaya pwede ko nang iangat dito yan. Para itong pwede mo na siyang laruin dito. Okay. Pwede ka maglaro dito ng height. Okay. Pwede ka na maglaro dyan. Tayo magsimula. 2%. Sabihin mo ng 1.2. Okay. One point five. Bali 1.5. They're 2 meter. Babak lang natin. Ang gusto kong height dito is 2,000. Anong height nito? Elevation.
Ano elevation ito? 2094. Bali, papalitan natin yan ng 2094. 2094.00. Then negative 2. 2000. 2094. %. Meter 1.5. Okay. Pwede mo siyang i-adjust dito. 1.3. Pwede kang mag-adjust dyan. Okay, para ma-maximize lang natin yung okay, dito simulan natin dito. Gawin natin itong +5 80 83. .88 73. Okay, then negative 2. Okay, apply. Okay, dito nakadrop. Drop natin ang 0.2.
Drop natin ang 0.2. Okay. $93 bali 8. Oh, tumaas. Dapat minus. Drop natin ng 7. Drop natin ng 3. 6. Okay. Copy. Drop din natin ito ng 3. Bali 6. Negative 2. Then drop din natin ito ng 3. Negative 2. Okay. Copy. .6, 1.9, 2.4, 2 meter, 1.5 ang pinakamaliit. Okay lang. Drop natin ang 7, then 4, negative 2, then 2. Okay. Apply. Then ito, drop natin ng 0.23. Negative 2. Yun. Huwag na natin siya i-drop. Bali, taasan natin ng para makuha natin itong dulo. 0.1 lang. Gawin natin 5. Okay. Then, etong last 0.1 din. 0.1 din ang ilagay natin. Dulo.
papunta rin sa open channel. 0. Ilang percent na lang. Yun. 0.2. 0.2. Pwede mong 1% na lang to. Kaya mo 1%. Ganyan lang yan. Nilalaro lang yan. Baba ako ng 1%. Drop ako ng 1. Then, okay na. Na-meet ko na yung level neto. Yan. Tapos 3 meter ang pinakamataas natin. 2 meter o 1.88 yung pinaka mababa nating manhole. Bali yan. Ganyan. Yan na yung design based dun sa may requirement. Okay. Simula ako ng 2 meter. Tapos simula 2. Tapos yung mga manhole niya pwede mo palitan. Yung tag. Itong manhole na to. Kunyari, manhole structure 16. Kunyari, manhole A-1. Okay. Manhole A-2. Manhole A-3. Tsagaan lang pag nagdi-design ka ng manhole. A-4. Pero kung naka-settings yan, automatic 5. Ang kagandahan naman dito, kapag minamanual mo siya, nilalaro mo siya, mapiperfect mo na kung ano yung gusto mo na slope, kung anong gusto mo yung pipe na mapiperfect mo na siya. Kasi mamamaximize mo yung expenses ng manhole. 5, then A6. Then A7. Then ito yung wing wall. Hindi siya manhole, wing wall. Nakasetting kasi yung tag niya sa M manhole. Yung okay. Yan, meron ka ng finish level, height, data, height niya. Kaya yan, based dun sa magko-connect. Pagka pinuntan mo tong tag name nito na manhole, ganun din dito, napata na rin to. Kaya yun, pwede ka na magbigay ng data.
na excavation. Siyempre excavation yan dito sa bottom. Kung mayroon ka pang subgrade dito o kaya yung backfill na bedding para sa pipe, minus na lang. Bali yan, ganyan lang ka-simple kung paano gumawa na o mag-design ng sewer gamit ang Civil 3D. Okay. Yan. Bali, hanggang dito na lang. Salamat. Salamat sa mga sumusubaybay sa akin. Etong channel ko nga pala is ituturo ko lahat yung maraming software. Dadaan-dahanin lang natin. Pati yung paggamit sa mga software. Yan, bali kompleto na. Meron ka ng road, meron ka ng connection, meron ka ng sewer, yung pressure, yung pressure pipeline. Iba rin yun, ibang design din yun. Pagka nagkaroon tayo ng chance, pressure naman o kaya yung bali yan, salamat. Magandang araw at salamat ulit sa mga sumusubaybay sa aking channel. Sana may natutunan kayo. Ito yung totaling actual na ginagawa ko kapag kami nagpapagawa sa akin ng design na ginagamit ko ang Civil 3D. Maraming salamat. Good day.